Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Patay ang isang lalaki matapos masagasaan ng bus sa Lucena, Quezon. Chris, ano ang latest sa investigation? Connie, ayon sa pulisya, bigla raw tumawid sa kalsada sa barangay Ibabang Dupay ang biktima. Base sa investigasyon, hindi agad nakapreno ang bus driver kaya nasagasaan ng biktima na pumailalim din sa sasakyan. Hindi sa pedestrian lane tumawid ang lalaki. Dead on the spot siya dahil sa mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Inaresto ng pulisya ang bus driver na naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in homicide. Walang pahayag ang driver ng bus, gayon din ang pamilya ng biktima. Matapos naman ang mahigit sa 2 buwan, naaresto na ang 3 sospek sa pamamaril sa isang nagbibisikletang lalaki sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Unang naaresto ang mismong gunman sa krimen sa General Natividad, Nueva Ecija. Kasunod naman ang pag-aresto sa 2 pang sospek sa tulong ng mga CCTV footage. Ang isa sa kanila mismong bayaw ng biktimang nasawi. Paliwanag ng isa sa mga sospek, pumunta sa kanyang bahay ang gunman para doon itago ang baril na ginamit sa krimen na nangyari noong Nobyembre. Sinusubukan pang kunan ng pahayag ang 2 iba pang naaresto. Ito ang GMA Regional TV News. May init na balita sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. Nasunog ang isang talyer sa Barangay Balabago sa Iloilo City. Sarah, may casualties ba? Rafi, isa ang patay sa sunog na nagsimula bandang alas 2:30 madaling araw kahapon. Kwento ng tatay ng 25 anyos na nasawing lalaki. Natutulog noon ang anak sa kanyang silid. Sinubukan daw niyang iligtas ang anak pero bumigay ang bubong ng kwarto kung nasaan ang anak. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng nagising na ang lalaki nang mangyari ang sunog dahil natagpuan ang kanyang katawan malayo sa kanyang higaan. Nadamay rin sa sunog ang 4 na motorsiklo at isang sasakyan. Inaalam pa ang sanhi ng apoy. Mahigit 100 bahay naman ang nasunog sa Barangay Diki sa Isabela, Basilan. Mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay roon. Naapula ito matapos ang mahigit 1 oras. Tinatayang mahigit ₱250,000 ang pinsala ng sunog. Nananatili sa evacuation centers ang mga nasunugan. Base sa inisyal na investigasyon, may nagsusunog umano ng basura sa lugar bago ang paglaki ng apoy. Vine-verify pa ito ng Bureau of Fire Protection. Wala namang naitalang sugatan sa sunog. Patay ang mag-asawang senior citizen sa Cebu City matapos mabangga ng van. Namamasyal nitong Sabado ang mag-asawa para ipagdiwang ang araw ng mga puso ng maaksidente. Ayon sa Cebu City Traffic Enforcement Unit, nasa Center Island doon ang dalawa at pupunta sana sa kainan sa kabilang kalsada. Kwento ng van driver sa mga otoridad, tumatawid ang mag-asawa pero biglang bumalik nang makita ang kanyang sasakyan. Naabutan at nasalpok ng delivery van ang dalawa. Hindi sa pedestrian lane nangyari ang insidente. Arestado ang van driver na naharap sa reklamong reckless imprudence resulting in double homicide. Tumanggi siyang magbigay ng pahayag sa media.